Sige. Nag-pray ka na, Brother Jack? Hindi yata marinig si Brother Jack. Ah, Hindi yata marinig. Sterlos, pwede ka mag-pray? Brother Jack, pasensya, hindi ka marinig eh. Sterlos, kahit naka-OP No? ka, prayer lang. No? Sige po. Galing po. Nagano kasi maingay yung mga Mm. Sige lang, kahit yung ano lang, yung boses lang, hindi na kailangan yung ano, yung Sige po. video. Oo. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos na kapangyarihan sa lahat. Hindi po nagpapasalamat kami, Ama, sa umagang ito, sa panahon ito na sa mga oras na ito na kami ay inyong pinipon muli upang puri at mag-aral ng inyong banal salita. Salamat, Panginoon, sa guidance mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy niyo kaming pinakatatag sa aming pananampalataya sa inyo. Salamat din po sa lahat ng mga blessings na patuloy niyong pinagkakalob sa amin sa pag-iingat niyo po sa aming mga buhay. Lord, sa mga oras na ito, madalangin po kami na patnubayan niyo kami sa pag-aaral ng inyong mga salita. Nawa po ang inyong uh, kaalaman ang siyang sumaamin, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu ang sumama sa amin na nawa po ay uh, magbigay ito ng kasiglahan, ng kalakasan sa aming pananampalataya sa inyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming mga araw-araw na gawain na kami ay makapagbigay ng glory sa inyo, Lord, sa lahat ng aming ginagawa. Patawaran po kami, Panginoon, kung ano man po ang mga pagkakasalang aming nagawa sa aming pag-iisip, sa salita man at sa gawa. At ay aming dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano ba kayo ng ano na ano, may napapansin ba kayo may minsan 'di ba may mga posting habang ano ipapakita ko sa inyo tingnan ko kung maririnig niyo. Let me see. Ah, ito yung ano kasi minsan hindi lahat na napapakinggan natin sa online ay tama. Dapat ano magsaliksik tayo. Totoo ba yung sinasabi niya? Ganun ba? Let me see kung may share ko to ha. Tingnan ko kung makikita nyo. Bago tayo mag-umpisa, let me see. Let's see, show it, share. Okay. Okay. Let me know kung nakikita nyo na ha. Nakikita nyo na? Okay po. Okay, tingnan ko kung marinig nyo ha. Of the knowledge of good and evil, but they did so. They had disobeyed God. So there was a disobedience at the time, and therefore, having that disobedience, and we all know, they were evicted. Our terminology today, they were not allowed to enter the Garden of Eden. They were let go. God let them go, and the door of Garden of Eden was closed upon them. Yes. And he showed me a pure river, which was before 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were of Jesus. I need a Savior. So from the closure of the Garden of Eden, from the old one to the new one, indeed, it says that we have to endure. We have to obey God. And may in the future receive the rewards. A new Garden of Eden, a new Jerusalem, a new heaven on earth. That's the reward for those who endure and willing to follow the Lord.
yourself. Okay. Ano yun yung narinig nyo? Opo. Ano? Anong sinabi niya? Sa akin medyo malabo lang ng konti lang Yung po. sabi niya, Mary what? Mother of Oh, God. mm. Ay, ay, ay. Di ba narinig nyo? Opo. Yes, of Kaya minsan yung napapakinggan nyo, ayan ay Church of Christ yun eh. Sa atin yun eh. Mother of God. Ngayon, wala naman sa ano yun eh, sa Bible, wala naman. Mother of Jesus, yes, sa flesh. Mm. Pero yung Mother of God, wala namang mother eh. Ay, grabe. Kasi sa langit, there's no reproduction. There is creation, but not reproduction. Nakuha niyo ba yung pagkakaiba? So, Opo. ang sabi nun ay ano yan, eh, Church of Christ eh. Misa, sabi ko, wala yung Mother of God eh. Siguro baka ibig sabihin niya, Mother of Jesus, ganun. yes, Mm. Di ba? Baka yun, Opo. nadulas lang siya kasi sa atin. Eh ano, mangyayari na yun, hindi na Trinity. Di ba? Opo. Mm. Quadranity o quadronity. Mm. Ano? Sinasama niya yung Mary. Ganun yun eh. Kaya yun ang isa sa mga ano, mali ng ating ano na minsan eh akala natin eh tama pero alam nating mali. Kaya minsan marami akong napapakinggan eh. Kaya minsan eh mag-iingat tayo kasi bawat salita natin eh ano sinabi nga ni pastor eh. Pastor yun eh. Oh, Opo. Mother of God. Kaya ni-record ko 'yun. Sabi ko ba mali, mukhang mali 'yun ah. 'Di ba? So lalabas 'yun may apat na being sa langit. Hmm? The No. Father, the Son, the Holy The Spirit, Father and and Mother. the Mother. Mother of So anyway, isa 'yun sa mga nagiging ano natin, nagiging questionable kasi kaya nga tayong tinawag na Trinitarian na tatlo ang ating ano. Bakit Mm. kasi tatlo? Eh, sabi niya, wala naman sa Bible yun eh. Pero kung pag-aaralan mo yung ano, yung baptism, baptizing them, yun diba sa Great The Commission, name in the of name our of the Mm. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tatlo. Spirit. Opo. Tapos sa Transfiguration, di ba? O kahit sa Mm. baptism ni Jesus Christ, tapos the Father and the Holy Spirit. Holy Spirit. Di ba? Tatlo Opo. lang. Kaya ang ano yun, sa 1 John 5:7, sabi nila, wala yun sa original text, pero sa 5:7, tingnan nyo, nakalagay doon sa 5:7, there are three that bear witnesses, which is what? Basahin nyo, meron kayong Bible verse. Mm. 1 John 5:7. Ano yun mostly sa King James yun eh. Kasi pag sa NIV, wala yun eh. O sa New King James, let me see. Kung sa New King James, makikita niyo. But anyway, ang puntos natin doon kasi nasa Bible yun eh. Yun ang napakahalaga na walang mother ang Diyos kasi nga sa langit, ah, ano, tawag to sa langit, walang reproduction. Kaya hindi Opo. kailangan ng mother. Paano natin nalalaman yon na walang reproduction? Matthew 22:29. Tingnan nyo. Matthew 22:29. Alam nyo ba yan? Matthew, ano po? 22:29. Alam nyo yan? So, yan ang dahilan kung bakit na nagkakamali ang tao kasi nga hindi nila alam ang kasulatan. Kasulatan. Oh, Mm. 'di ba? They dahil nga basahin mo sa 20, sa 30. You don't know the scripture kasi yung Sadducees na hindi naniniwala na sa resurrection, di ba? Yung the whole ano Mm. eh, context nun eh. The Sadducees, sad, nakakalungkot kasi wala sa kanilang resurrection. Kinontest nila. Eh paano tong ano, may nakapag-asawa ng 7 magkakapatid? Eh sa langit sinong asawa niya? Eh sabi ni Jesus, you are in error. Nagkakamali kayo kasi nga hindi nyo alam ang banal na kasulatan. Sa 30, basahin mo, Brother Mike, yung sa 30. Ng 22 ng Mateo.
22, chapter 22, Opo. verse 30. Simulan mo sa 29 para malaman So, natin. okay, sa 29 ito po yung sinasabi niya, sumagot si Jesus, maling-mali kayo dahil hindi ninyo nauunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. 30. Sapagkat sa muling pagkabuhay, hindi na sila mag-aasawa. Magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. Okay. Yun ang isang dahilan na kaya sa langit walang reproduction eh. Mm. Walang hindi, puro creation lang doon eh, creation eh. God created, 'di ba? Walang reproduction, walang sensual. Kaya yung sabi mo, Mother of God, walang mother doon eh. Will be like an angel. Pag angel, puro lalaki yun. We're gonna be one yun ang, kaya nga dito, kumbaga sa dito lang sa lupa, tayo nag-aasawa. Ngayon, ang nakakalungkot niyan, yung mga Muslim, akala nila merong 72, 72 virgin naghihintay sa kanila. Eh, sabi diyan, 'di ba? Wala nang pag-aasawa sa langit kaya dito sa lupa, dito kayo mag-asawa. Kaya sabi ni, 'di ba sa Genesis, magpakarami kayo, magpakasaya kayo, Mm. pero hindi sa out of boundary. Kaya may asawa kayo dito, you enjoy your wife hanggang magkasama kayo kasi pagdating sa langit, wala na yan eh. Yeah, pero Ha? Magiging katulad na tayo ng anghel eh. We will be like Okay. an angel. Eh bakit nga Mm. yung angel bumaba sa lupa? Kasi nga wala na reproduction doon. Di ba? O andito na si Brother Joey na late. So, isa yun sa mga napag-uusapan natin. Ba? Opo. Sa kaya sinasabing Mother of God, in reference to that, wala eh. Walang mother doon eh. Kaya yung Sadducees, kung babasahin mo yung 22 na yon, ang paniniwala nila na wala nang langit. Wala nang langit dito lang sa lupa. Kaya yung katarungan nila sabi, itong babaeng ito na byuda, yung unang asawa namatay. Na byuda, Mm. pangalawang asawa namatay. Na byuda, ang pangatlo hanggang pampito namatay. Eh ngayon, kung merong resurrection sa langit, sino yung tunay niyang asawa? 'Di ba? Sabi ni Jesus, maling-mali kayo. Hindi mo alam ang kasulatan, hindi mo alam ang Biblia. Mm. Dahil sa langit, wala nang pag-aasawa. Mhm. Kaya yung mga suicide bomber, yung mga Muslim, nagpapakamatay, walang pito-pito doon, no? Walang pito-pitong angel, pito-pitong babae, 72 virgin. Wala doon. Kasi nga, wala na pag-aasawa doon. Baka sa impyerno mayroon 72 demonyo ang maghihilaan sa katawan mo. Maski sa pagsasalarawan po ng mga Mm. anghel po sa Yeah. mga yung ribulto, nagkakamali po yung ilan katulad ng sa Catholicism. Mm. May mga anghel na babae. Wala namang babae doon. Walang pag-aasawahan sa Mm. langit. Yun nga, Kaya nga tama yun. nagkaroon tayo ng problema noon dito sa lupa eh. Eh, Nagkaroon yung mga anghel pag-aasawa. Brother Joey, saan ka na? So, yun ang natin, isa sa mga tanong yan eh. Kasi, di ba nakita ko, pinakita ko, narinig ko yun. Kaya sometimes yung mga naririnig nyo, pwede nyo i-correct. Mhm. Anin nyo sa Bible, ganun. I-private message. Kaya ako pinsan pag pinupunta ka sa messenger, Brad, mali yata sinabi mo. Wag naman sa grupo kasi baka mapapahiya. Kaya tayo pag yung nagko-correct tayo, i-correct natin sa private, 'di ba? 'Yun ang Mhm. isa doon sa mga so nakatagilid si Brother Romero ah. Ano nangyari sa iyo, Brother Jay? Nagre-ready ka pa? So, isa yun sa mga concern natin. Hindi lahat ang nakikita natin sa Facebook or sa posting tama. Hindi yun. Meron pa nga diyan na tulad ni si tin pangalan nito si ah,
Soriano, di ba? Hindi lahat ng sinasabi niya tama. May tama pero hindi lahat. Hindi lahat po. Oh, hindi lahat. Katulad nung nabanggit ko last Thursday, yung church. Sabi daw niya ang church ay Church of God. Tanong doon, sinong God? Di ba? Who's God? Merong God the Son, merong God the Spirit, merong God the Father. Sino may-ari? Kaninong katawan yun? Kaya hindi pwedeng generic yun Church of God. Si Jesus Christ yun. Yun ang ano nun. Dahil si Jesus God in the flesh. So anyway, maraming kaya hindi basta na pakinggan nyo sa YouTube tama. Kaya nga sabi sa Acts 17:11, 'di ba? Search pakibasa ngayon para ma-remind us. Acts 17:11. Ayan si Brother Mike ano yan ready yung Bible niyan tsaka pag memory verse nyo kahit yung yung book and chapter and verse maganda yan alam nyo yung ano niya yung message alam nyo yung yung anong ano nyo yung tawag to yung diwa sa Tagalog diwa yung ano niya Opo. So, eh, Brother Joel Mene kung ready ka na ha o si Brother Mike 1711 po ay, ng gawa. Hmm. Sige. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga taga-Tesalonika. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Ganun yun Ako nakikinig ako pero pag halimbawa may binanggit na verse, titingnan ko kung yun ba nakasulat, yun bang context, di ba? Ganun yun. Hindi Yes. porke naririnig natin tama na o Mm. satisfied na tayo. Katulad ko, yung binanggit ko na walang walang reproduction sa heaven, walang mother kasi creation yun 'Di ba Mm. sabi our Father who art in heaven, only the Father. Kaya hindi mo pwedeng yun hindi mo pwedeng this is research mo. Tama yun sa Matthew 22:29 na nagkakamali ang tao kasi hindi nila alam ang scripture. Lalo pa yung original text. Kailangan doon natin ibabase. Katulad yung mga lumalabas ngayon, yung mga pangalan, katulad ng Yeshua, Yeyusa, wala naman sa original text yun Wala sa Greek text. O, 'di ba? Ang New Testament. New Testament, anong sabi ni Jesus? Yun, ganun. Brother Joey, ano ka? Okay na? Di ba ikaw magsishare ngayon? Nakalimutan apo, mo. apo, apo. Hindi, Nak- na ano lang, hindi ko alam kung, dali, yung aking kasing, yung aking laptop ay, ayan, hindi maayos. I mean, dinala ko na sa Gilmore, nagpalit na ako ng Oo. baterya, na binayaran. Kinakailangan ko ng ibalik. Tapos after nitong ating nandito ako ngayon sa Baclaran, kasama ko si Brother Armel. Oo. At pagkatapos ito, tayo pang gagawin. Bumiyana nga kami kagabi para lang sabi ko hindi kayo malate ngayon. Anyway, Oo. yep. Mm, Opo. mm. Sige. Basta yun lang nga namin napag-usapan. Let me know kung ready ka na habang Ay, I'm filling the gap. apo, Okay. apo, 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 apo. Sorry for you. Sige, simulan na natin ang binigay ay yung Thursday po natin ng parable, no? Yung ngayon ay natawag nating soul winning. Oo. Ayan. Basta yung natin, So, yung tema tama natin, ba? ano ba, yung Ayan, ayan. mga speakers natin, lagi ang tema Opo. natin, yung experience nyo sa soul winning at saka mentoring kasi Ay, mahalaga yun tama, Dalawa yun tama. Either one of those na ibig Opo. sabihin na meron tayong pinopokus na isang tao, dalawa, hanggat kaya natin, Mhm. mini-mentor natin tapos bukod sa mentoring meron din tayong sinosol winning ibig sabihin sa winning binabalik Opo. natin siya either dati ng mananampalataya o Mhm. wala pang Amen. pananampalataya Opo. or kulang ang pananampalataya ibinabalik natin sa Diyos ganun yun kasi alam nyo kumbaga sa yung soul winning
we're good in saving souls, pero Opo. we're also good in losing souls. Kailangan yung keep natin para ba yung susudlan natin butas. Ay, Ah, opo. kailangan lagyan natin ng harang para hindi makalabas. Hindi sa pilitan, pero ibig sabihin meron silang yung Opo, alam tama. nilang babalikan. Halimbawa, Mm. bumagsak sila, Ay, na opo. nandun ka, naghihintay ka. Kasi karamihan sa Mm. mga Kristiyano, lalo pa Church of Christ, maraming bumabagsak, hindi na makabalik. Ayaw na Ay, makabalik, hindi na makabalik. Iba pa na sinisipa pa. Ha? ay, opo. O, Yun yun, nga yun po ang ang problema Kaya natin. tayo, dahil hindi naman tayo perfecto, tulungan tayo. Ha? Opo. Kailangan tulungan tayo, hindi tulakan. Hindi Iba yung tapakan. tulungan, hindi yung Opo. tulakan or tamakan. Okay, Brother Joey, take it away, Brad. So, thank you for this opportunity, tayo ay tinawag ng Panginoon para sa soul winning. So, ang end goal natin, mag-win ng soul. Anong ibig sabihin nun? Babautismohan lang? Hindi. Yun nga, yung tinatawag nating preservation of the saints. Yun ang importante sa atin. Dahil tayo bilang mga anak ng Diyos ay naniniwala na after nating tanggapin ang Panginoon sa tubig ng no? Ang bautismo ginawa ng ating Panginoon, ibinigay niya yung Hold on, pinakamabuti Brad, sa Brad, atin. Brad, hold on, Brad. Apo. Nag-aano kayo, nagpi-feedback? Nagpipid ba? Oo. Narinig nyo ba? Ah, Naintindihan nyo ba? Nagpi-feedback, no? Ha? Okay? Okay, sige, okay lang go ahead. ba? Basta medyo siguro, baka malayo ka, baka malapit ka masyado, Brad. Sige, subukan mo. Sa yung bintana para Oo. Sige. Ako para sa akin, Nag-e-echo. tama natin sa akin, naka-feedback eh. Oo nga po, ganun. Di ba? yan, Nagpi-feedback. para hindi nagbabounce yung sound. Okay. Brother Mike, okay lang ba ako? Ang ganda-ganda ng Okay na boses po. ni Brother, Hello, test 2, 1. Joey. Hey, Maganda hey. yung boses ni Brother Joey. Sige, Brother Joey, go ahead ulit. Try again, sorry. That's my voice. Sorry. Okay po ba? Okay, Ayan. okay, Sige, okay diretso na. na tayo. No? Medyo babagalan ko na lang. Minsan, I'm so excited eh. And I cannot help it. And I'm gonna lose control. Kanta na pala yun. Anyway. So, paliwanag ko lang yung yung biyaya, ito yung ginawa ng Panginoon. At tinanggap natin. Tayo na makasalanan, no, dapat magbayad tayo, dapat tayo sa impyerno lahat. Pero ang Panginoon, sa kanyang pag-ibig sa atin, na hindi tayo natin kayang iligtas ang ating sarili, ay bumaba siya para tulungan tayo. Para iligtas pala tayo. No? Ginawa niya, nung mamatay nga siya sa cross, sabi niya, tetelestai, it is finished. Wala na tayong ibang gagawin. Kundi tanggapin ang Panginoon. So yung pananampalataya natin, doon natin tinatanggap ang kaligtasan ng biyaya. At kailan natin tinatanggap ang kaligtasan na yun? Doon sa bautismo. Hindi sa pagtaas ng kamay, hindi doon sa panalangin, hindi kung saan-saan. Kasi lahat yun dapat natin gawin yung nakalagay doon sa madalang sulatan. No? At importante, sabi nga, ang bautism is a point of time na tatanggapin natin na tayong hugasan, no? Na tayo ililibing, huhugasan sa ating mga kasalanan. And then ano mangyayari? Pag-ahon natin, saka pa lang tayo bibigyan ng regalo ng Panginoon, ng banal na Espiritu. And ano yung regalo yon? The Spirit Himself, the Holy Spirit Himself, ang inilirigalo sa atin. So, malinis na tayo kasi hindi pwedeng lumuklok ang banal na Espiritu kung marumi tayo eh. Kailan lang tayo malilinis. No? Repent and be baptized, each and every one of you, for the remission of sin. Magre-repent, for the remission of sin. And you will receive the gift, yung regalo ng banal na Espiritu. At ang regalo ng banal na Espiritu ay the Holy Spirit Himself na pantatak sa atin seryo. Kaya tayo mga anak. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. To those who believe, to those who accept Jesus Christ, sabi nga sa John chapter 1, di ba? No? Kaya inari tayong mga anak doon sa mga tumanggap. So, ayan. So, ayun. So, hinihintay. Nandito na aking partner.
Okay ka lang ba dyan? Hindi, yan no? Okay po. Sige, sige. So itong soul winning natin, ang intention natin, no? Yung fruit pala, yung fruit, kinakailangan tayo mamunga eh. Bilang mga Kristyano, kinakailangan natin mamunga. Number one, yung bagong buhay. Di ba? Yun yung unang fruit eh. Dalawa itong pwede natin i-classify eh. Yung una, dapat mabago tayo, yung Christ-likeness. Maging kagaya tayo ni Kristo. Yun yung una ha. Christ-likeness. Sa ating pagiging Christ-likeness, ibang may kita parang si Moses, no? Nung bumaba siya gusto ang Sinai, nagliliwanag tayo when we walk to this planet Earth, kinakailangan nagraradiate yung liwanag ng ating Panginoon sa Kristo. No, siya lang yung pinoproject natin. Walang iba. So dapat maging kagaya natin yung Christ likeness. Hindi yung kapangyarihan no na kaya natin magbilagro. Hindi yun. Pero kaya natin magpakain. Dami namang feeding diyan. Kaya na natin magpagamot. Magpagaling pala. So magitan ng maraming medical mission. Let's organize ourselves, no? Pero yung bumuhay ng patay, hindi ko alam kung baka hindi na atin yun. No? Pero ang point is, yung una dapat mabago tayo to become Christ-like. No? Maging kagaya tayo ng anak. If there's anything na dapat maging kagaya tayo, number one, maging kagaya tayo ng anak. Yun ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Kasi siya lang naman sinusundan natin eh. Kaya nga sabi nga, ano ang produkto natin, ng church, ng Church of Christ, o ng iglesia ng ating Panginoon, yung katawan ay. Kasi yun ang titignan nila eh. Okay, lipat tayo. Number two, ano yung ikalawa? Yung tayo naman ay magbunga. Anong bunga ang hinahanap sa atin? So kanina, yung unang bunga ay yung mabago tayo. Ikalawang bunga, yung magkaroon tayo ng inaaralan, ng soul winning. Ano purpose? Ano yung dulo ng soul winning? Ang dulo ng soul winning ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng soul na maliligtas. Paano yun? Hanggang sa makatinig lang? Mag-repent? Mag-confess? Mabautisman? Hindi. To continue. Kaya nga yung tinatawag natin kanina, yung sinasabi nga natin na pinupropose nga ni Brother Ador na yung soul winning, tama yun. Tapos yung mentoring, tama yun eh. Ibig sabihin, ang intention natin kaya tayo nag-share ng gospel para manatili silang nasa kaligtasan. Kasi there is idea sa Bible, falling from grace, pwede tayong mawala. So, nung tinanggap natin ang ating Panginoon Hesus Kristo, ang tawag natin doon, justification. This is a court term, no? Na pagka ikaw ay nagkasala at pagka merong kumuha ng kasalanan, kagaya nga sabi natin nakaraan, no? Dalawa, kung nagdadrive ka, sabi $300 pala ang multa roon. So nasa kung 50 ang conversion factor ng dollar to peso, yung 300 tatlong 50 yun. Tatlong 5,000 pala, 300 no? Tatlong 5,000. Kung 50, kung 60. So medyo malaki ito. 555, no? 1.5. Kung exchange rate ay pumapalo pataas, ang case nila roon, traffic violation, ay nasa almost 18,000. So, nagkaroon ng traffic violation at ang aking penalty ay $300. At si Brother Mike, dahil mahal niya ako, at dahil may kaya naman niyang bayaran, ginawa, hindi, ako na magbabayad yan. So sabi niya doon sa judge, babayaran ko na yan. Pagdating ko ngayon sa korte, sabi, oy, nagkasala ka, $300. Pero dahil may nagbayad na ng penalty mo, lumayas ka na sa aking harapan. Wala ka ng kasalanan. Di ba? Yun yung sasabihin ng court. Kaya nga tayo bilang tayo bilang mga anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoon hanggang sa tubig ng bautismo, hindi natin masyadong itinataas ang bautismo. Kaya lang, yung iba hindi nila pinapansin, kaya natin pinag-uusapan. They're trying to educate people. Baptism is the point where we are being saved. No? Yun lang yun. No? Dahil nakasulat, kinakailangan sundin at kinakailangan nating pag-aralan. So, nung maligtas tayo, yung mga tao ay kinakailangan din mag-undergo doon kasi nasa banal na kasulatan naman yun. Kinakailangan nating ituro. So, eto na, naligtas na. Dahil naligtas na tayo, yung dalawang yun
kinakailangan ginagawa natin. Hindi natin pwede sabihin, hindi ako marunong mag-evangelism eh. Mabait naman ako. Pwede na ito, pwede na yun. Hindi. Yung kinakailangan natin gawin. Halimbawa, ganito. Yun, si kapatid na Robert Montenares ay guro. Magaling na English teacher ito eh. Magaling sa music. Halimbawa lang, no? Nagtuturo siya ng music tapos mga sintonado ang mga bata. Ang teacher yon. Abay, music teacher. Hindi man lang makakanta ng maayos yung mga estudyante. O kaya, piano teacher, hindi man lang makatugtog. 5 taon na. Aba. Ano? So, o kaya, ano ko nag-doktor, no? In-expect ba natin? Ay, tama pala yung position mo. nasa magandang trono si kapatid na Armel. So, red throne na. So, kung meron tayong kaibigang doktor o nag-aral tayo ng doktor, no? Ano ina-expect natin sa doktor? Lahat ng pasyente patay? Hindi pwede. Di ba? Hindi pwede. Okay. Kakaputol-putol na naman. Na frozen in time. Okay. Kung attorney yan, wala patat. No? Brother Kailangan Joey, natin napo-frozen ka. gawin. Hindi ito para lang sa mga nag-aral sa seminary o kaya mga elder, kundi lahat tayo. Let's encourage doon sa bagay na yun. Kasi ina-expect ng ating Panginoon, sabi niya sa dyan, and you are branches and my father sa 16. Sabi niya dito, ye have not chosen, yung konteksto, yung immediate verse, sabi dito niya sa hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon, ngunit tinatawag ko na kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinakilala ko sa inyo. So, pagdating sa verse 16, pagka iba, hindi natin alam yung konteksto, sasabihin natin predestination. No? Sabi rito sa 16, no? Sabi sa 16, ako'y hindi ninyo hinirang. Sabi sa English nga, you have not chosen me. Sandali. Alin yung sinasabi ng Panginoon na, ako'y hindi nyo hinirang. Hindi tayo ang nagsabi sa Panginoon, Panginoon, ayaw ko maging alipin mo. Gusto ko maging kaibigan mo. Hindi tayo ang nagsabi nun. Hindi tayo mga tao ang namili, kundi ang Diyos na lumikha sa atin, ang makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, tatawagin ko na kayo mga kaibigan at hindi na alipin. Well, dapat nga alipin tayo dahil nilikha tayo, di ba? So, ang sinasabi lang natin dito, ang sinasabi ng banal na kasulatan, doon sa verse 16, ako'y hindi ninyo hinirang. Na hindi nyo ako hinirang bilang kayo ang nagsabi o tayong mga tao nagsabi, Panginoon, ayaw namin kami maging alipin mo. Tawagin mo kami mga kaibigan. Hindi tayo yung nagsabi noon, kundi ang Diyos ang nagbigay na. So, pagka sinabi, ako'y hindi ninyo hinirang, kundi ngunit kayo'y hinirang ko. Ibig sabihin nito, walang kinalaman nito sa doon sa tinatawag nating kaligtasan. Kasi doon sa puno ng ubas, sabi nga, si Jesus yung vine, tayo yung branches, ang Ama sa langit ang gardener. Lahat ng hindi namumunga, pinuputol. Pero yung namumunga ay tinitrimpa. Ayan. So sabi rito, hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo magsiyaon, kaya tayo mga, tingnan nyo no? Sabi niya, and that your fruit should remain. Sabi ito, ye have not chosen me, but I have chosen you. Saan tayo pinili ng Panginoon? And ordain, no? Ordain tayo. No? Hinirang tayo that ye should go and bring forth fruit. Na tayo humayo at magbunga. Inuutusan tayo. So, hindi mo pwede sabihin hindi ako marunong eh. Kung hindi marunong, mag-aral, di ba? Kung meron kayong nais itanong, tayo mag-aralan, no? Tayo magkwentuhan.
Tayo magtulungan. Kasi utos ito sa atin. Sabi niya, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalan. We are ordained na upang kayo'y magsiyaon, humayo. Go! Go! Sabi, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbungam. God is expecting us to bear fruit. Utos ito. No? Sabi nga yung Matthew, di ba? Yung Great Commission, hindi yung great option, ha? Great Commission, hindi yung great omission? Hindi. Hindi option, hindi omission. Kung nakakapagsalita ng si kapatid na Robert, madidinig nyo, maganda ang mga sinasabi nito. Sayang. No? Pero hindi ako makapag-presente wala akong PowerPoint kasi sira ang laptop. And pakisama naman sa panalangin, sana hindi yung motherboard ang nasira. Pero I think yung motherboard ang nasira ay gumastos na ako ng almost $5,000, almost $100. At kinakailangan kong ibalik uli. Pero alam ko naman na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. He can do great things, no? Pwede niyang tao nga, mamamatay na lang, nabubuhay pa eh. Na-extend pa ng 15 years, di ba? Sa Bible. Ay, ito laptop lang. Pero mangyari ang kalooban ng Panginoon. So, hindi, ano naman eh. So, ano sinasabi? Ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal. We are ordained upang kayo'y magsiyaon. Tayo'y lumabas at magsipagbunga. God Na naman. bunga. Hindi lang tayo nangangaral. We are not preaching na aimlessly. Kasi kung ang purpose lang ay aimlessly, di mangaral lang tayo kahit wala nakikinig. hindi. May intention eh. Ulitin ko ha, hinirang tayo. We are ordained na mangaral. Yun na. Ikalawa, hindi lang yun, kundi ina-expect tayo na magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga. No? Anong ibig sabihin nito? Anong intention ng soul winning? Ang intention ng soul winning ay para magkaroon ng soul winning. Magkaroon ng kaluluwa. Hindi yung nabautismo na wala. Hindi. Kaya nga yung sinasabi kanina, mentoring at yung alagaan. Ito yung tinatawag natin kanina, justification, no? Justification. Meron tayong tinatawag na sanctification. Ano yung sanctification? Yung pananatiling banal or pagpapaging banal. Sa justification, tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil mga anak ng Diyos, mga banal na tayo. Anong ibig sabihin ng banal? Pag sinabi mong holy o banal, set apart. Ang banal ba hindi na nagkakasala? Nagkakasala pa rin. Okay? Ang intended meaning ng holy o ng banal. Hello? Nagising yung busto ni Pastor. Okay, ang lakas yung busto. Okay. So, ang banal ha, yung holy, hindi sabihin na hindi nagkakasala. Tayo ay mga banal. Nagkakasala ba ako? Siyempre. Nagkakasala ba ito katabi ko? Siyempre. Ayun. So, lahat tayo makasalanan, kaya araw-araw kailangan natin ng biyaya. Well, ibig sabihin biyaya, o pag-ibig ng Panginoon, sabi, hindi, binigay ang biyaya nung kaligtasan natin, after na wala ng biyaya. Hindi. Ang grace naman yung patuloy na biyaya, may mga issue pa ron eh. Pero pag-usapan natin yung naiintindihan lang. Nananatili tayo sa biyaya ng Panginoon. Humingi pa rin tayo ng biyaya ng Panginoon. Okay? So doon sa yung tinatawag na sa ating sanctification. Justification, nung tayo tumanggap na sa ating Panginoon, wala na tayong kasalanan. Justification tawag doon. Sanctification ang tawag dito, yung pagpapaging banal araw-araw. Di ba? Si Abraham nga, di ba, nagkakasala, bumabagsak, tumataas. Pero dapat ang graph niya pataas. Hindi pababa. No? Kung dito siya nagsimula, dapat pataas. Hindi pababa. Kasi pagka pababa, pasama tayo ng pasama, questionable ang ating kaligtasan. Falling from grace ang tawag. So,
Kinakailangan natin justified o justification. Yung sanctification, yung pagpapaging banal. Tayo mga banal na, manatili tayo. Ingatan natin ang ating pananampalataya kasi there is a thing called falling from grace. So, tayo bilang mga Kristiyano, kinakailangan natin magbunga. Maging Christ-like tayo para pag nangaral tayo o nag-share tayo ng gospel, hindi tayo mabaho. Naalala niyo yung mga, yung yung lambat pag diba, sa chapter 5 ng Luke, no, we fish all night but haven't caught anything. At sabi nga ni Simon o Simon Pedro kay Jesus, okay Lord, dahil sa sinabi, uhulog ka ng lambat. Pero before mga verses na yun sa Genesaret, anong ginagawa ng tinawag sila ng ating Panginoon? Naglilinis ng lambat. Bakit naglilinis ng lambat? Kasi pag mabaho ang lambat, naamoy ng mga isda yung mga patay-patay, mga naputol na ulo, namatay, mga dugo-dugo ng isda sa lambat, hindi na para pumasok. Naamoy ito ng isda, hindi tatakot sila, hindi sila papasok doon. Ikalawa, yung mga butas-butas. Makahuli ka man, kaya nga nililinis sa sinusunsi yung lambat. Kasi makahuli ka man, pero dahil butas, mahuhulog din. So ang pinag-usapan natin dito, kamusta ang amoy natin? Mabaho ba tayo? Di ba? Ang karnal, mabaho ang karnal, di ba? Mabaho yun eh. Ang spiritual, mabango. At tanongin, tayo ba, naku, hindi ko nakita ko ng oras ako nagsimula, tayo ba mabango? O amoy karnal tayo? So, doon pa lang, makikita ka agad ng mga tao, anong klase? Kasi ano ito, hindi siya kaibig-ibig makita. No? Ano? Kailangan na makita. Butas-butas hanggang ngayon, ganito ang ginagawa. Ay, mga nawawala na talaga yung mga inaalagaan ni ating mga isda, no? Dahil mga butas-butas yung ating buhay. Well, tayo ay nagkakasala butas-butas ang ating buhay. Tayo pilitin nating at itinataas natin sa pamagitan lang ng kapangyarihan ni Kristo kaya ako nagawa yun. So, laging si Kristo ang itinataas natin. Okay? So, ulitin ko ha. Tayo inutusan na magbunga. Magbunga ng nananatili. Kung meron ka na sharean, kamusta na siya? So, maya-maya, meron na akong bibigyan na isang, kasi nandito sa, hanapin ko pa din sa kabila kung na-picturean ko eh. Pero makikita ko rin yan. So, nasan tayo? So, dito, meron tayong tinatawag, ulitin ko, justification. Nung tanggapin natin ating Panginoon, wala ka ng kasalanan, binayaran na yung kasalanan natin, banal na tayo. Bakit tayo banal? By the virtue, by the grace of God, by God accepting us as His sons and daughter. Every time na tumitingin ang Ama sa langit, parang may dalawang bintana. No, may dalawang bintana. Doon sa kabilang bintana, ang tingin ng Panginoon, yung batas Sabi na gano'n, nagkasala itong mga taong ito. Dahil ako'y Diyos na matuwid. Lahat ng mga yan dapat sa impyerno. Dahil nababahugan ng Panginoon. Dahil nasasagwan siya. Dahil ayaw niya na may kasalanan sa kanyang trono. Kaya dahil lahat tayo nagkasala, di ba, sabi sa Romans 3:23, for all sin have fallen short of the glory of God. 6:23, di ba? Ng Romans. So dahil doon, pag tinitignan ng Panginoon sa kanyang bintana ng hustisya, nagkasala, patay lahat. Impyerno lahat. At sa kabilang bintana naman, no? Yung dalawang bintana, parang ganito, no? Parang alam niyo yung sampayan, di ba? May dalawang at kinakailangan yung gagawing sampayan ay meron siyang tension. Magkabila, hinihila magkabilaan yun para hindi guguho sa gitna. Yun yung tension. So, may tension doon sa dalawang pole, doon sa dalawang tawag doon, dalawang poste. Yung isa, by law, yung
tapat. Hindi niya parahin yung kanyang sarili. Dahil hindi ako, di ba? Fair, no? Fair. So, doon sa isang po, si justice. Yung kabila, love. Ayan, naghihilaan yun. Anong pahiraling ko? Ang tao ay nagkasala, pero mahal ko lang. Kasi sa kabilang bita naman, tiningin naman ng Panginoon, ang tao ay nagkasala, pero mahal ko sila. Sila lang ang nilikha ko sa aking wangis. Makasalanan sila, nahihirapan sila, naglalang sila sa putik ng kasalanan, natutusok sila, na-take advantage sila ng mga makasalanan, di ba? Anong gagawin? Kasi nga, si Satan 5,000, 6,000 tao na nasa lupa, kaya kilos pa lang natin na although hindi niya nababasa ni Satan na nasa isip natin, no? Kilos pa lang natin, alam na kung saan tayo mapupunta. Alam na kung ano yung tutuso sa atin. No? Mapababae at mapalalaki. Expert na siya. Not that he is omniscient or all-knowing or omnipotent, pero dahil sa tagal niya na sa mundong ito ng pandaraya at gusto niya lahat ng tao madala sa impyerno. Bakit? Ito na lang yung kahuli-huli niya para masaktan pa niya ang Diyos. Kaya ang problema, hindi na masasaktan ang Diyos kasi ang Diyos ay absolute. Absolute na siya. Hindi na siya magbabago Pero hanggat maaari, kaya nga sabi, pati mga, ano tawag doon? Mga hinirang, dahil sa impyerno. Kasi yung mga hinirang, pag nadala sa impyerno, yung mga tagasunod, ay, yung leader pala nila riyan, pag-impyerno ang buhay. Kaya, madi-discourage sila. Kaya nga importante, ano ba ang inihahain natin? Tayo bilang mga tagasunod na ating Panginoon, ano ba ang pinipresent natin sa sanlibutan? Itong taong to, tignan mo yung nagkakasala pa rin pero patuloy pa rin sumusunod sa Panginoon. Ito yung pinipresent natin sa sanlibutan. Kaya we have this Bible study, may tayo yung tinatawag nating pagtutulungan para tayo manatiling tapat sa Panginoon, para tayo ay mabango, no? Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng kabanguhan sa atin. Na kahit dumadaan tayo sa maraming pagsubok, kaya tayo lumalakas, kaya tayo may hope, di ba? Kaya tayo masaya. Na kahit mahirap ang buhay, merong inihanda ang Panginoon beyond this earth. Kaya sabi nga, dito sa lupa, ligtas tayo, pero dadanas tayo ng kahirapan. At pagka napaglagpasan natin itong kahirapan na ito, ano mangyayari? Sa langit, yun yung ligtas na masaya. Pero dito kasi kinakailangan nating mag-struggle. Kasi nasa katawang tao pa rin tayo. No? You could just imagine. Sa langit ba hindi na tayo magkakasala? Hindi na. Wala nang manunungsoron. Just imagine yung mga masasayang araw nyo, na sandali nyo, tapos imumultiply nyo lang yun. Halos, sabi nga, yung mga patay, yung mga nasa langit, baka nga hindi tayo naaalala ng mga yun Sa sobrang saya nila sa langit. Sa sobrang saya. At kayang i-maintain ng Panginoon yung kasiyahan na yun. Maniwala kayo. Kaya sabi, nakalala ba tayo mga tao sa langit? Nako, ang sasaya ng mga yun. Di ba? Para kayo nasa concert, o kayo nakikinig kayo ng magandang sermon, o kayo nasa church kayo, nagse-celebrate. Naalala nyo ba kung nakasaksak pa yung plancha, iniwanan nyo o hindi? Hindi sasabihin, Lord, bahala ka na ron. Di ba? We worship God. So, pagka nasa presensya tayo ng Panginoon, ang saya-saya, halos hindi na natin maalala. Pagdating natin sa langit, halos ganun. Marami pa tayong mga bagay na hindi pa nakikita na magaganda. Mga mararanasan, sobrang ganda. Our mind never comprehend those things pa. At marami ito. Man. Ito nga nakaraan no? Second time, sinalo, 40-story building. Four-story building, yung SpaceX, sobrang laki. Nasa kanya ng pinakamalaking spaceship Space Club, SpaceX. Sinasalo yung 40-story, ang laki, no? So, ito ay beyond. Ibig sabihin, accomplishment na ito ng sciences. Pero, ako tuwang-tuwa, sobrang saya ko. Ang galing. How much mo sa langit? Ang dami pang hindi. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng nagde-develop pa rin ng mga cellphone. Hindi pa ito ang mga cellphone natin magaganda ngayon. Nagde-develop pa sila.
mga hologram na. So, ang dami pang hindi tayo alam. At ang Panginoon sa kanyang pagiging absolute, no? Na makapangyarihan, alam niya yung pinakamaganda at hindi natin aabutin. Hindi natin aabutin yung kanyang kaluwalhatian. Kaya from glory to glory to glory to glory, hindi natin aabutan. God will still be God. No? At marami pa siyang piniprepare sa atin. Kaya nga, just sit back and relax. Hindi pala. Just learn not to become like Christ and to, sabi nga, ayusin natin ating masarili para makapag-share ng gospel. Alam niyo, may mga practical akong gagawin. Ikukwento pa sa inyo na hindi ko alam kung nabitaw ko din yung telepono eh. Nasaan ka? Nandito kasi sa isang cellphone, binubuksan ko kanina, sabi ko, kaya naman ito, hindi ko makita. Okay, nandito pala. Na-picturean ko pala. Pero yung details nung nandito sa cellphone na ginagamit. Yung parang effective, no? Kaya binasa nga natin. Number one, when we see people, don't criticize. Alam mo kapatid, okay, kapatid na nga tawag natin, mali ang ginagawa nyo. Nagluluhod kayo sa mga ribultong yan. No? Don't criticize. No? Hindi, mali yung term na ginagamit nyo. Dapat ang ginagamit nyo ay hindi ganito lang. Sabi nga, dapat hindi imam. Minsan nga, pati pastor, sa minister, nagkaroon ng problema. No? We start criticizing Huwag natin i-criticize. Alam niyo, ganito ang isda ba, naglalamba doon, nanghuli ng isda. Kinakailangan ba malinis kaagad yung isda na huhulihin natin sa dagat bago natin ilagay sa bangka? Okay, bumili kayo ng isda sa palengke. Kinakailangan bang malinis kaagad yung isda bago nyo bilhin? Hindi, di ba? Sa mga nangingisda, nanguhuli silang isda at yung mga nahuli nilang isda, hindi pa malinis yun. Nandun pa ang hasang, di ba? Nandun pa ang kaliskis. No? Wag tayo masyadong, don't criticize sa mga tao nito na sinishare natin ng gospel. Bakit? Wala pa silang banal na espiritu. Tayo nga, di ba? Nagkakasala pa rin eh. Then we start criticizing these people. Mali. No? So, kung number one na pwede natin gawin, no? Yung keys. No? Sampu lang ito. Bibilisan ko lang bilisan natin. Sabi na, don't criticize. Don't criticize. Basta, mali yan para ng bahan nyo. Kayo lumuluhod sa mga ribulto. Yun lang atang alam mong sabihin eh. No? Magbago tayo ng style. Kasi gusto nga nating maging effective. Number two, gawin natin kaibigan. Make friends. No? Hindi kagad, tama naman na ang ating end goal ay to convert them, pero gawin natin silang kaibigan muna. Amen. Makikipag-usap ba sa inyo mga tao kung hindi nyo kaibigan? Paano kayo makipagkaibigan? Anong gusto nyo sa isang kaibigan? At ito bang ikaw ba? Kung ikaw ay yung ibang tao at lalapit, ikaw sa'yo, halimbawa, ito ikaw. Ayun eh. Bayo na yung may pasok na pasok. Pasok yun. Silip ka na. Meron kaming fellowship mamaya eh. Ayun. At tayo. Kilasa dito. Mga barkada sa seminary nung unang panahon. Ay! Tapos lumabas ka sa sarili mo. Yan, dalawa na. Kung itong isang to ay magiging kaibigan nito, tatanggapin mo ba kung ikaw mismo ang kaibigan? Karaniwan kasi mababait tayo eh. Sinasabi na, hindi, mabait naman talaga ako eh. Kaya matatanggap nila ako bilang kaibigan. Talaga? Hindi nga. Pero biro. No? So, kinakailangan tayo, no? Number one, don't criticize. Ikalawa, make friends. Not convert. Makikita mo yung anak ni ganito. Hoy, magpabautismo ka na. Ano yun? Yung bata naman, sumunod na lang. Kasi sabi ng kaibigan ng tatay niya o kaibigan ng nanay niya, o sabi ng lola, magpabautismo ka na. Hindi. Kinakailangan maging kaibigan. Lalo tayo na mag-share sa
Diba? Winning their heart by example. Ayan. Friendship. Winning their heart by friendship. Ayun. We need to take them na pwede mong ibigay. Meron kang mga extra time na para makinig. No? Yun. So yun eh. At ito yung pupunta sa ikatlo natin. Na yung number 2 natin is start with their interest. Hindi lang tayong dak-dak na taka-taka. Ang sabi sa mga nakasulatan. Baka pag sila, bakit? Isa lang naman yung libre yan. Bakit iba-iba ang mga relihiyon? Ngayon kung kaibigan mo siya, mapag-uusapan nyo ng maayos. Ang alin, yung interest niya, na makikita niya na kapareho ko rin pala to. Meron din pala siyang hindi mga alam. At kung meron siyang, at kung mararamdaman niya na ikaw ay honest sa iyo at gusto mo na sagutin yung mga tinatanong niya at sasabihin mong, hindi ko rin alam yan, tara pag-usapan natin. Kung hindi mo kaibigan yun, masasabi mo yun? Hindi. At sasabihin, ito palang taong to, kwento ng kwento sa akin, wala rin palang alam. Hindi mo naging kaibigan eh. Pero kung naging kaibigan mo, tapos pinagkukwentuhan yung interest at hindi monologue, hindi lang ikaw nang ikaw kwentuhan, eh, baka maging maganda. No? You know, start with their interest. Alam nyo, ang maganda sa kwentuhan, ito, si kapatid na Roberto Denares, kahit si Pastor June, si Pastor Robert, ang saya-saya namin niya sa seminar. Para kami mga bata, nagtatakbuhan, nagbabasaan, may barindilya doon sa second floor, nag-aakyatan kami. Kasi magkakaibigan kami. Nung punta kami na Cebu, before kami sa seminary, punta kami sa Cebu, talagang lapat ang loob. Walang, pagka-crush ni Brother Robert, kami. Dear converts, let's have an effort, no? Gawin mong kaibigan, pakinggan natin yung kanilang interest. Okay? At maging authentic tayo sa pakikisalamuha sa ating mga kaibigan. Yan ang ikaapat natin. Maging authentic. Ano ibig sabihin ng authentic? Maging totoo. Hindi yung parang taga-Pluto tayo pagka nakikipagkwentuhan sa kanila. Para tayong taga Mars na hindi tayo naiintindihan ng mga tao. Parang masyado tayong biblical magsalita. Na tayo lang ang nakakaintindi. Na maging authentic. Tao pa rin, ha? Tao pa rin tayo. Tao pa rin. Basta yun lang tatanda natin. Hindi tayo mga anghel, no? Na pagkakausap natin ating mga kino-converts, no? Gaya, tatasag mo na pa kasi may naglilinis. Yeah. Nga lang, nadudunihan kasi marumi ang aming pangyatak. Salamat. Yeah. So, be authentic, no? Paalam natin sa ating mga sarili, taga-lupa pa din tayo. Na minsan, nasusunog pa rin ang ating mga sinasaing, kung walang rice cooker, minsan napapaalat yung niluluto, minsan, alam mo yun, nagkakamali din, inaamin natin na yun. Kasi it start na tayo ay mga vulnerable din nang hinahanap natin yung pag-asa natin sa Panginoon. Hindi tayo ang Diyos. Hindi tayo yung pinakamatalino. Umaasa lang tayo. At pag ginawa natin yun, lalo tayong napapalapit. Lalo tayong napapalapit sa mga sineshare natin. Tara, pag-aralan natin yan. Parang hindi ko pa yung tanong na yan, parang naalala ko. Pero sige, pag-aralan ulit natin. Alam, yung mga ganong kwentuhan, lalo tayong napapalapit doon sa sineshare natin. Okay? So, ano yung pagiging totoo, naging masaya, naging mas madali, no? Hindi ko alam, nandito si yun. Excuse na muna. Nandito si Pastor June Tranquilino. The truth will set us free. Sige. Yan, kagaya sinabi ni kapatid na Robert, nag-excuse muna siya. Hindi ko nabasa yung buo. Lalo aalis na ba si Robert? Ang aking kaibigan. Anyway, so, sige, diretso na. Yan. Kasunod nito, tayo, halos sa nito yan. Yung personality kinakailangan nating baguhin. No? Ano ba baguhin natin? It's more of the person that we want to share the gospel. It's not about us. It's not about kung gaano tayo kagaling. No? Hindi yun eh. Hindi yung kung gaano tayo kagaling, kundi kung gaano kagaling ang Diyos sa buhay natin. The truth will set us free. Sino ba sabi ng truth na yan? I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father
Di ba? Hindi ako, hindi yung mga pastor, hindi tayo, kundi ang nagsabi niya, si Jesus. Kaya, John 46. John 40, ayun, salamat sa. Kaya dapat maintindihan natin na hindi tayo ang bida. Kung meron ng bida rito, si Jesus Christ. Amen. Siya ang truth eh. No, I am the truth. Hindi si Joey. Hindi ako. Magkakamali tayo. And as we share the gospel, makikita nila na minsan mga salita tayo, pangit naman salita niya minsan. Hindi tugma. Pero kung ibabato natin ang mga taong ito kay Jesus, ay absuelto tayo. I mean, absuelto tayo na makikita nagkakamali. Pero hindi ko sinasabing pwede na tayo magkamali. Ha? Nagkakamali naman talaga tayo. Pero dapat makita na si Jesus Christ lang ang ating sinusundan at ating pinaniniwalaan. At umaasa ka lang kay Jesus. Amen. So, number 6 na tayo. Bilis, no, kalahati na. Number 6, sabi na, give your best. Yung first impression last. Anong best? Nakita na kayo ng Shih Tzu, no? Sarap hawak-hawakan nun eh. No, dapat ang itsura natin, Shih Tzu. Hindi Pitbull, hindi German Shepherd na nakakatakot. No? Dapat itsura pa lang, yung first impression natin makita sa kanya. Yung bang magpapasyal ka talaga na, uy, ang bait naman nito. Kahit store, kumbaga. Okay, kahit, dali ka lang ng, uy, meron ako nilutong banana cue rito. Tikman mo nga, para nasunog yung ano eh. No, gumagawa tayo ng paraan para sila, mapalapit sa Panginoon. Anong impression nila? Uy, pupunta ka ron, hininga, nakakamatay. Kaligtasan, panglangit, pero ang amoy, pang-ipit. You are the salt of the world. Ayan. Masaya bating tayo. Dahil ang mundong ito ay nagpupulong sa kasamaan, kasalanan. Bilang mga Kristiyan, ay napakahalaga na tayo po yung mag-preserve sa kanila para sila yung bandala sa ating Panginoon. Amen. Also, you are the light of the world. Ayan. Amen. Liwanag sa aspeto ng buhay mo. Kahit nakikita ng mga kapitbahay, nakikita ng mga kapaligiran. Hallelujah. Hindi, si Kristo naman ang dapat na tingnan na kinakailangan mabuhay ng tama. We are instrument. Ito Na tayo po yung manifestation ng God sa atin at nakikita nga na tayo po yung talagang magiging mabuting halimbawa. Mabuting halimbawa. Yung sumusunod sa usapan. Kasi tayo nag-share eh. Kung tayo nag-share, kaya kinakailangan tayo muna. Oo, kailangan. Hindi pwede Be example. Maging example tayo, halimbawa. hindi, si Kristo naman nagpapagligtas eh. Pero tama ka, no? Kinakailangan. Hindi natin pa, yung si Kristo tignan nyo, hindi ako. Mali rin. This is Pastor John Tranquilino, mga matatagal na namin kasama. You are the temple of the Holy Spirit. Tama ka rin. The Holy Spirit, kailangan makita yung fruits, di ba? Ayun. Pag walang bunga, paano makakapamigay, makapag-share? Pambira. Bunga natin bilang mga Kristiyano. Paano nakikinig? Pastor John Tranquilino. Naman tawag ito, kaladkari sa gawain. Ibig sabihin, kahit saan, pwede. Hindi madali ang ministry. Talagang maraming struggle and yet, para siyang ubas na piniga at kumatas at nadidinig natin ngayon mga pinagdaan niya sa ministry. Kinakailangan natin. Hindi pwedeng hindi tayo magbunga. O kailangan. Kailangan ng Panginoon eh. Yun yung verse natin, di ba? Yung kita sa verse. Sinabang tayo. Bisa mag-share ka. You are channel of blessing to other people. Ayan Channel of blessing. Maging dalo yan. Kasi yung mga nakikita sa inyo, di ba? Yung nasi-share naman ng gospel. Kasabi nga po, I am not ashamed of the gospel of God. I am not ashamed. Romans 16, di ba? Kasi, at ang gawa nila tayo di ba? Ang may templo ni Diana, kahit sino lang, pwede ka makipagtalik. Tapos sa panahon ng Roman Empire, kinakailangan ang mga nakasakay sa kabayo, ang may mga gintuang kasuotan, sila ang tinataas. Maraming mga Diyos-Diyosan. Pero iba si Kristo, no? Si Kristo, binabago ang buhay natin. yes. Yun eh. So, yara mo na sa ating tatlo kasi unang-una nakakasinaw, tawa-tawa na yan. We are nothing without Christ. Yeah, we are nothing without Christ. Hallelujah. Wala tayong mamalaki. Yan. Ang magaling marunong sa ating Panginoon. Ayan. Isa lang ang marunong, ang magaling, mabuti.
At tatandaan natin, yung binanggit kanina ni Pastor, yung John 14:6, ano sabi? I am the way. I am the way. Hindi tayo, ha? Hindi tayo. So kung may magkikwento man tayo, bato natin kay Kristo. I am the way. All the glory belongs to Jesus Christ. All the glory belongs to Jesus Christ. Kaya nga tayo, ang regalo ni Jesus sa atin pwede tayong maging from glory to glory. I am the way. Si Kristo, kay Kristo natin sila dinadala, hindi sa ating mga gwapo at magagandang lalaki na pangit ang gamit. Jesus is the way. Yung katotohanan, hindi yung katotohanan natin ang itinataas. Pag nakipagkwentuhan tayo, hindi natin sila niyayabangan, kundi kung meron man tayong iyayabang, no? Si Kristo. Okay. So, Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi natin sila dinadalahan ng banana queue, o ng palamig, o ng kape, o kung ano man, para maramdaman nila sa akin kayo sumunod. Kung ano pinaniniwala ko sumunod kayo, dahil ako ang buhay nyo. Hindi gano'n, ha? Kundi si Kristo pa rin. No? Okay. So yung kinakailangan yung impression, dapat si Kristo ang na-impress. Yung ini-impress natin, yung kung gaano kabuti si Lord. Okay, number 7. Remember their names. Remember. Kung meron mang isang bagay, no? Nakakatawa kasi, life, ganun si Pastor. Ang sarap pakinggan na ang tagal namin hindi nakita-kita, tapos naalala yung pangalan, hindi masabi yung tragedy. Anyway, so, kinakailangan natin sa mga sinasharean natin, dapat alam natin ang kanilang pangalan. This is the sweetest words that your prospect can hear from you. Call their names. Saka, kamusta nga pala ang nanay mo? Sasabihin nung sinashare mo, Pastor, naikwento ko na sa inyo, patay na ang nanay ko. Ikaw naman, di ka naman nakikinig sa mga kwento ko . So, kinakailangan yun. Then, number 8, bilis na lang. Kinakailangan sa yung number 8 natin, we know how to ask question. Kasi nga, hindi monologue kinakailangan nating maintindihan. Bakit? Bakit ayaw nila sumunod sa Panginoon? Hindi kasi kung may Diyos, bakit nangyayari sa amin ito? Bakit? Yung iba mayaman, bakit kami mahirap? Gano'n, di ba? So, dapat na itatanong natin tamang tanong at nasasagot natin sa pamamagitan ng kung hindi natin alam, sige, pag-aralan natin sa susunod yan. Pag-aralan natin. At mag-aaral na talaga. Naalala niyo sa Jacob's Well, John chapter 4, no? Yung Samaritan woman. Kwentuhan sila, no? Kwentuhan sila. Gusto nilang kwentuhan, nagtatanong ang ating Panginoon. At sa pagtatanong ng ating Panginoon, nararamdaman ng babae na concern. Nararamdaman din ng babae na makapangyarihan ng taong ito. Ang tanong nga, may kapangyarihan ba sa ating pagtatanong? O tayo lang lagi ang bida, no? Sana hindi, no? Yeah. Sa magpinta pa, di ba? Pagka nakikinig sa iyo, kausap mo. O kaya, ang pangit ng kausap na siya lang nagsasalita . Ang mga development sa kahit anong departamento ng mundo, no? Ng mundo, ang pinakamagandang susi ay yung communication. Ang communication ay two-way, hindi monologue. Kaya mga departamento natin ng siyensya, ng matematika, ng construction, even ng construction, kahit ano, paggawa ng lapis, paggawa ng chalk, paggawa ng cellphone, nag-uusap-usap sila. Meetings of the mind, walang magaling. Hindi tayo ulat pagka isa lang magaling. Well, ulat tayo kung si Kristo ang magaling talaga. Siya naman talaga magaling . At doon tayo susunod sa Kanya. Pero kung tayo magmamagalingan, nako, walang mangyayari sa atin. Mapapalo pa tayo ni Lord. Humility. Ayun. Humility. Si Jesus Christ nga, anak ng Diyos. Para mamatay ako, bayaran kasalanan natin. Okay, Kristo ron, di ba? Sige, mapapatay ka na. Naghugas pa ng paa. Naghugas ng paa at alam niya pagkakakalong siya, di ba? Oo. Yung pagiging humbleness, humility. Yun. Humbleness, humility, importante yun. Hindi ko alam, 7 taon na ba tayo hindi nagkita? Tagal na hindi nagkita. No, Convention. Mga ganun lang. Pero yung ganitong kahamang kwentuhan, wala kaya pagpasensya nyo na kami, ha? Kami muna nagkakwentuhan. Anyway, so yung asking question, the art of asking question, kinakailangan marunong tayo. No? Kasi gusto nating sila rin ay maligtas at mapanatili natin. Then, number 9, give importance to people. Yun nga, yung pagtatanong is parte ng pagbibigyan importansya sa kanila. Pakinggan natin sila.
hindi monolog, malaman natin. Kasi lahat ng tao may pangangailangan. Lahat ng tao may problema. And Jesus, si Jesus mismo si Jesus, siya ay seeker ng problema, ng pangangailangan at gusto niyang solusyonan. At alam natin na si Kristo lang ang kaya mag-solusyon yan. Ipagkakaiba natin si Kristo, namatay nga sa atin. Let's share, no? Habang inaayos natin ang ating mga sarili na nagiging kagaya ni Kristo, ayusin na rin natin paano tayo mag-share ng gospel. At yung pag-share ng gospel, ang intention nito, soul winning. Hindi na bautismo na pinabayaan natin. Ang ibig sabihin ng soul winning, hanggang saan? Makarating sa langit. So yung barkadahan, yung pagkakaibigan, yung pakikinig, pag-aalalahanan, yung bang, ano ba ang needs mo? Marami rin akong needs. Ano pa problema mo? Marami rin akong problema. Di ba? Para naman, may panalangin natin. Kami po, tayo po mga naglinig sa ating Panginoon, mas marami yung problema natin. Kasi yung hindi na natin problema, pinoproblema pa natin. And this makes us alive sa Panginoon. Kasi inilalapit natin sila sa Panginoon. So, iwan natin na yun. Basta ganun lang. Give importance to people. Number 10 natin, don't argue with unbeliever. Ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi nakipag-argue yan sa mga unbeliever. Ang karaniwang ina-argue niya, yung mga sacerdotes, mga sacerdote, mga Sadducees at Pharisees, yung mga leader, yung mga marami na kaming alam, huwag mo kami turuan. Yun yung problema natin Dahil, ulitin natin, kaya sinabi nga ni Pastor June, Tranquilino, no? Sabi niya kanina, kinote naman niya sa Bible, dapat sa ulo natin, 46, no? Na Jesus is the way, the truth, and the life. Napakagandang salita nun. So, lagi natin silang ibabato sa Panginoon. Don't argue. Ang ating Panginoon, kaya siya niya ina-argue itong mga magagaling. Magagaling sila Tayo ba magagaling? Yung nga paalala ni Pastor kanina, di ba? Yung humility. Tayo, given ito Sabi nga ni John Maxwell tayo ay, by nature, meron sumusunod sa atin. Unknowingly and knowingly, may mga sumusunod. Pero, ang tanong, yung pagsunod ba nilang yun talagang maka-Diyos. No? At least, meron tayong mga na-influensya yun Kaya ba natin silang share ng gospel at manatiling ligtas gawa ng ating buhay na gusto natin ipakita sa kanila. Humility. Dahil marami sumusunod sa atin, paalala ni Pastor kanina, yung liderato natin. Leadership by example tayo. At sino yung sinusundan natin? Sino example? Kay Jesus, sabi nga ni Pastor kanina, yung humility, yung humbleness. Humility by example. No? Leadership by example. Kung ang ating Panginoon ay tinatawag natin suffering Christ ng literature, dapat makita sa atin yan No? We suffer for the right cause. Maraming namamatay. Yung mga nakaraan nga, nakikirally-rally, di ba? Yung mga dating mga rally. Para saan yun? Para sa gobyerno ng Pilipinas. Gusto nyo sumama? Sige. Kung ayaw nyo sumama, wag. Pero ipanalangin natin na ang mukha ng Panginoon ang makita. Hindi yung kung sino-sino ang maitaas. Okay? Amen. So, ano ito challenge sa atin. So, don't argue. Ang problema ako kasi lumaki ko dyan. Dyan. Maxwell. John Cattrall. Si John Cattrall kasi pag nagle-lecture yan, 3 oras. High school ako nun Nanghiram ako ng mga tapes dito sa Shaw Boulevard. Iba magaling si John Cattrall nagsiyo Pero si Jack. Hindi, si Jack Cattrall. John MacArthur pala yung binabakit ko kanina. High school pa lang nakikinig akong tape. So anyway, maraming pong salamat. Balik ko na. Baka may mga tanong at narito po ang ating mga makikisig na ayun. So, tatandaan natin ang soul winning ay hindi lang nabautismohan, kundi dapat maisama natin sila doon sa journey natin. Makasama natin sila sa journey hanggang sa dulo na kanilang hininga, na sila rin ay nagbubunga. Dahil yun ang sinabi na kinakailangan tayo magbunga at yung bunga natin ay manatili. Fruits that
That's where, no? Sabi ganun. Pero hindi ka mamubunga kung hindi ka connected. Yun. Ay, alam mo na yan. John 15, I am the true vine. Ayun. Francis. Ayun. Hindi ka connected kay Jesus Christ, kahit na anong gawin mo, hindi ka mamubunga. Ayun. Kaya kailangan connected tayo lagi. Lagi. Connected tayo lagi. Napuputol isa eh. Pinuputol na kami. Ang cellphone, di ba, Mr. Pag nawala ka ng signal, sama ang loob mo na iinis ka, ang ating Panginoon gusto niya lagi tayong may connection. Hindi na tuloy-tuloy ang pag-ibig. Tuloy-tuloy. Ayun. Kaya nga, pinipilit natin dalhin ng lahat ng tao sa Panginoon, kay Christ tumingin kasi nagpa-fluctuate tayo. Minsan mabay tayo. So, agenda niya yan sa Mark 16:15, di ba? Sabi niya, he said to them, go into all the world and preach the gospel of creation. Whoever believes and baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Ayan. Yan yung soul winning. Yung soul winning. Importante. Okay. Okay na, Yan kapatid. ang utos ng Panginoon. Tayo Alright. ay magbunga. No? Hindi, ganito ang gagawin natin. Fruits Okay na, brother, brother Joey? Back to you. Kuya Don. Okay, Jam. Okay, brother Joey. So, thank you. Bago tayo pumunta sa Q&A. Nadidinig ba ako? Oh, yan, narinig ka. Kaya lang, minsan on and off. Pero okay, it's good. Mostly, naririnig ka. Oo, naririnig ka. Oo. Hindi. Bago tayo Bakit mag-Q&A. hindi ko nakadidinig si Kuya Don? Ha? Hindi nyo Ay, narinig? nakano tayo? Ayan. Alright, naririnig na. Ayan, naririnig na. Kami Okay. ba yung naririnig? Pero may echo. Bago tayo Q&A, mag-prayer, isi-share ko lang yung mga yung mga speakers natin. Okay ba? Let's see kung Amen. makikita ninyo. Let's see. Did you see it now? Nakikita nyo na ba, mga kapatid? Ayan. Apo. Nakikita na? Okay, so this is coming is Apo. Okay. Napapansin nyo, dalawang ating meetings sa Monday, 8 a.m. saka Thursday, 8 p.m. sa gabi. Pinas time to, Pilipinas. Dito, yung magkakaroon tayo ng discussion tungkol sa tawag nito, the parables of Jesus Christ sa Bible, New Testament. So, coming up, nakikita nyo itong mga pangalan. Ipoposting ko yan sa PhilAm Fellowship. COC PhilAm Fellowship sa Facebook. And then sa February, ito mga susunod nating mga speakers. Brother James P. Mangahas, si Brother Larry, Jess Cañas, Charlie sa New York, Brother Agustin. Kung napapansin nyo, yan ang makikita nyo yan doon sa COC PhilAm Fellowship. And then sa March, ito yung mga coming up. So, makikita nyo rin. Mag-a-add tayo dito ng mga meetings. Hopefully, mag-success to. Ewan ko kung nakikita, hindi nyo yata nakikita na nawala. Anyway, so yan ang natin, ang mga coming up. Let's pray na kung meron pa kayong suggestion na pwede natin lagay sa speaker, let me know para may arrange natin. And then mga subject, speakers, topics, tsaka yung mga subject na discussion natin. But generally speaking, ang team natin, soul winning. I hope that we have more on experiences, yung mga na-experience nyo isama natin. And then pag may mga Q&A kayo, may mga tanong kayo, after siguro ng prayer, natin, kasi may problema si Brother Joy sa laptop niya, kaya medyo na late ng konti. But anyway, hopefully ma-fix na yan. Baka kailangan mo ng bago, Brad. So, let's pray. Anyway, yan ang ating mga napag-usapan ngayon. Q&A, bago tayo mag-Q&A, balik tayo sa mga prayer requests. Mag-prayer muna tayo and then Q&A. Okay, si Brother Junjun Tambal, anong update na Sister Terry? Continue pa rin? Continue pa rin ang prayer? Nakamute ka, ha? Kung gusto mo magsalita, i-unmute mo ngayon. Kung the same prayer request, we will continue. Tapos si Sister Nora, mama ni Brother Joey.
Tapos si Brother Moching, si Rodora ba yun? Rodora. O continue, may mga cancer din yun. So continues to pray. Yung prayer request natin. So don't forget, dalawang ating meetings as of now. Uh, Tuesday, Monday every 8 a.m. Pilipinas time. And then Thursday, it's a core group. Maganda yung core group. We have a projects and plans. So hopefully maano natin yung ma-utilize. And then yung membership sa group natin, we will explain in the near future ng core group muna. Okay na, bago tayo mag-prayer, sino ba natin pwedeng mai-request na available na mag-prayer? Continue yung ano natin, yung tatlo, continue. Si Brother Rene na busy na, ibig sabihin na nakaka-recover na si Brother Rene after the surgery, nakaka-recover na kasi nag-ano na siya, na busy na siya sa ministry, which is good. Yung iba din na mga nabibusy. Okay lang yun pag busy yung mga umaattend dito, busy, it's prepared kami na you go your ministry, your ways, na para maka-reach out. Uh, Yun ang prayer natin mag-reach out, soul winning. So let me see. Brother Randy, pwede ka mag-pray? Narinig mo ko o busy ka, nagda-drive ka? Hmm? Oh, nawala na si Brother Randy. Sino bang available dyan? Si Sister Luz, nag-prayer. Babalik tayo kay ano. Brother Jack, pwede ka dyan, ano, Brother Joey, sino pwede mag-pray dyan? Sinong kasama mo dyan? Nakamute ka. Siyempre, ang aking partner in crime. Brother Armel. Brother Armel, pwede ka mag-pray. Pwede nyo i-off cam. I-off nyo yung cam kahit mag-prayer na lang kayo na walang video. Prayer request natin si Okay. Junjun. Brother Junjun, si Mother Dear, si yung kapatid ni Kuya Monching, Adora. Okay. Parang Rodora. Oh, kung meron pa kayong mga prayer request, tsaka tayong lahat dito na sana lagi tayong safe, lalo pa yung nagta-travel, safe ang mga nagta-travel natin. Tapos yung health natin, na sana God will give us a good health every single day. That we need to be strong kasi may mga challenges tayo. Si Brother Anthony kasi meron pa rin silang problem sa fire. Na ano siya na tawag to nagiging mandatory yung trabaho niya dahil nga sa mga workers may mga nagiging problem sa fire ng ano nila. Okay? Sige, Brother Joey, pwede mong yung video out kahit yung ano lang yung boses lang ang marinig, then babalik tayo Q&A. Yung iba yung mga hindi na maka-stay longer, don't hesitate, okay lang. We will pray for you. Okay? Brother Joey. Okay na. Ano ko lang yung aking video. Oh, yeah, yeah, yeah. It's good. It's okay. I-off ko lang Yeah. yung video. At Okay, pray na. Okay, let's pray. Lord, salamat po sa muling pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Lord, salamat at ikaw ang aming Diyos na dakila. Salamat o Lord sa grupong ito, sa pangunguna ng aming leader, ang aming admin na si Brother Ador at kami ay na-connect sa bawat isa upang ikaw ay purihin, at sambahin, O Lord, at pag-aralan yung mga salita at i-share sa aming mga kapatid na nangangailangan ng iyong dakilang salita, O Lord. Ganun din, O Lord, ay isinasama namin sa mga oras ito, sa aming mga panalangin. Si Junjun, O Lord, ay patuloy sa kanyang karamdaman, ay patuloy mo siya amang gabayan, patuloy mo amang pagalingin kung ano man ang kanyang sitwasyon ngayon, Lord, ay naniniwala kami na nakita niyo ang kanyang kalagayan at ang kapangyarihan niyo, makapangyarihan yung kamay, O Lord, ang siyang magpapalaya at magpapagaling sa kanyang karamdaman na nararanasan ngayon. Ganun din, O Lord, ang mother ni Brother Joey, Lord, salamat yes, po Lord. at ang kanyang mother, O Lord, ay patuloy na gumagaling, patuloy mo amang
gabayan ang kanyang kalusugan sa kanyang edad, O Diyos, ay kayo ang aming inaasahan na siyang patuloy na gagabay sa aming ermat, sa aming mother na si Sister Nora, O Lord. Patuloy siyang gabayan upang sa magkaganon, O Lord, ay patuloy kayong paglingkuran at purihin sa mga oras na ito. Ganon din, O Lord, si Brother Anthony, kung ano man, O Lord, ang kanyang lugar at ang kanyang sitwasyon, Lord, patuloy mong gabayan si Brother Anthony. Patuloy mong pagalingin kung meron man siyang karamdaman, kung meron man siyang ginagawa, O Lord, at kung siya man ay nagdadrive, patuloy mo amang gabayan ang kanyang sitwasyon sa mga oras na ito. Ganun din, O Lord, si Brother Robert Continares, patuloy mo siyang pagalingin na lagi namin siyang nakasama sa pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ng Zoom meeting na ito, O Lord. Patuloy mo siyang gabayan. Ibigay, O Lord, ang kanyang pangangailangan, physical, spiritual at financial, O Lord. Ganun din, O Lord, ang kapatid ni Monching, ni Brother Monching, ang kanyang ate, O Lord, ay patuloy mong gabayan din ang kanyang kalusugan. Kung ano man, O Lord, ang kanyang nararamdaman o karamdaman sa mga oras na ito, O Lord, ay patuloy mo siyang hipuin ng iyong makapangyarihang kamay upang sa magkagan, O Lord, ang kanyang kalusugan ay patuloy na gumaling. Lord, maraming salamat po. Kulang ang aming pangusap at ang aming mga labi upang sambitin sa inyo ang lahat ng aming idadaing at ipapanalangin sa inyo, Lord. Ang grupong ito, Lord, at hindi namin nakasama sa mga oras na ito, patuloy mong gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay mga kapatid, so continues to pray kasi kailangan natin na i-continues to pray yung top 3 natin ngayon na si Brother Junjun, Sister Nora, mama ni Joey, and then Sister Rodora or Roda. Okay, brother ni sister ni Brother Monching na may sabi namin breast cancer daw, so let's continue to pray for them. Okay? Na tayo din we need to stay strong sa pananampalataya at sa pangangatawan. Okay, may mga tanong natin kapatid na ano ba yung mga itatanong natin hindi lang kay Brother Joey, sa mga grupo natin tungkol sa paano bang yung madala sila sa Panginoon, kasi may mga kamag-anak tayo eh. Siguro madami tayong kamag-anak eh. Ngayon minsan nga mahirap i-share ang gospel pag kilala ka. Minsan mas madali yata mag-share pag hindi mo kilala eh. 'Di ba? Pag kilala ka, ay, kilala ko yan si Joey, magaling yung ganun. May mga magaling tayo sa iba't ibang lugar eh. Kaya siyempre yung kagalingan natin hindi favorable. Di ba? But anyway, still, sabi nga ganun ipapakita natin. Kasi ang nangyayari niya, pag nag-soul winning tayo, minsan ipinipresent natin yung sarili natin. Hindi tayo, dapat ang i-present natin si Jesus. Sabi lang natin na, I'm no perfect person, pero I'm just forgiven. Pinatawad lang tayo ngayon. Nire-refer natin sila kung sino makakapagpapagaling, sino ang makapagpapatawad, at sino ang makakapagpalapit sa Diyos. Yun lang yun. Dadalhin natin para tayong referral lang eh. Di ba? Referral natin. Nire-refer natin yung sino ang dapat nating lapitan. Di ba? Katulad yan eh. Alam mo sino yung magaling dito, di ba? Ibibigay mo. Ito, i-refer mo. Yung ganun. Sino manggagaling, manggagamot, sinong pinakamagaling na salita ng Diyos. Di ba? I-repair natin. Ganun lang yan eh. So, meron kayo ibang tanong? Mga kapatid, dagdag tanong sa soul winning. Brother June. Ayan. Sa akin na brother, maganda naman yung kay Brother Joey. Pero yung aking share, yung katanungan nyo po kanina, yung kay Doctrine ni Mary as Mother of God, aking research po. Yeah. The Catholic Church officially proclaimed Mary as the Mother of God to the Council of Jesus in the year 431 AD. The title given to Mary as this council was Theotokos. It's a Greek word, which means that Mary, the Mother of God.
Heretical doctrine po yon, sabi ng google.com. Okay. Tama, maganda yun. Tsaka may mga lumalabas ngayon si Mary daw nag-ascended sa heaven Ascension. So, isa din sa mga dapat i-repute dun Meron daw mga witnesses na nakita nila si Mary umakyat sa langit, tapos bumababa, nagsasalita, yung mga rebulto, umiikot ang ulo. Ewan ko, may iba na siguro ang usapan na yun. na, na, na pag gumagalaw ang ulo, yung di ba natatanda niyo may kwento ako, yung isa na meron siyang yung Holy Family na rebulto. Nakita niya yung ama, yung si Joseph, si Jesus, tsaka si Mary nag-uusap-usapan. Ibang ibang milagro na lang 'yon. Nakakatakot na 'yon. Ano na 'yon? Possession na 'yon. Ah, Ay, opo. so anyway, kailangan nila ng freedom Ah, Spiritual freedom. Yung mga spirits, maraming mga espiritu ganun opportunity din 'yan. 'Di ba? Para i-share mo. Sabi ng Bible, walang umakyat sa langit kundi ang anak lang. So sinasabi nilang umakyat si Mary, sinong nakakita, anong ebidensya, anong record, anong year, anong taon, ganun yun Hindi naman sa dinidiscredit natin, gusto lang natin malaman ang evidence. Kasi si Jesus Christ, maraming witnesses, may evidence, yung hmm? miracle niya, iba yung may miraculous sa work niya, nakikita natin doon. So yun ang isa sa mga tatanda natin. Okay? Yun ang part ng soul winning natin. Ibig sabihin, biniwin natin yung kaluluwa nila para papunta kay Kristo. Okay? Amen. Hindi papunta sa atin. Tama yung mga... sino pa? Sino pa may dagdag? Wala na? Kayo, kapatid na Nora. Sister Nora. May mga tanong sa lesson natin na Sister Luz. Hmm? Okay na? Naintindihan na natin? Sister Sister Luz. Okay na po. Yung kayo. Anong mo sa soul winning natin, dagdag? Okay na daw, sabi ni Sister Luz. Aba, Sister Nola, okay na rin. Ha? Okay na. So, ganun lang yun. Di naman kailangan na you can win yung kaluluwa right now or next week. Kasi minsan parang contest meron kami na bautismon, 10 kayo, ano nagawa nyo? Kasi ganun yan May mga ganun. Hindi ganun yun ang tanong diyan ay meron tayong nadala sa Panginoon. Ang tanong diyan ay nanatili ba? Nagpatuloy ba? Yan, opo. Ganun yun Yun ang winning soul hanggang till the end. Kumbaga sa may pinag-aral ka na anak, naging grade school, high school, college. Ang tanong doon, nakagraduate ba? Mhm. Di ba? Yung doon Sa Opo. atin naman, naligtas, nanatili, naging matibay, nanatili, nagpatuloy hanggang pagdating umalis na sa mundo, namatay sa Panginoon. Kaya sabi sa Bible, mapalad ang mga naglingkod at namatay sa Panginoon. Amen. Di ba? Yun ang yun, isa sa mga blessings natin. Okay, kung wala na, ano pa? May dagdag? Yung pinutol ko kasi yung pinakadulo para lang masaya. Yung pinakadulo po kasi nung verse na yan, upang pagka ginawa natin yun, yung tayo magbunga at yung bunga natin ay manatili, no? Upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ito yung kondisyon. Kung tayo magbubunga at mananatili yung bunga, sabi dun sa last part ng verse, upang ang 15:16. 15:16. Apa 15:16 yung later part, no? Yeah. Upang ang anumang inyong hingin sa inyong sama sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo. So kinakailangan ayun, sabi na mo, Brother Joey, maganda yun Yung 15:16 kasi minememorize ko din yan
Ano man ang hilingin mo sa Ama, sa aking pangalan. Kaninong pangalan yon? Kay Jesus. Jesus. Yeah. So, hindi ka pwedeng humingi direct sa Ama. You cannot go direct to the Father kasi nga you're unholy. We are sinners. The only way na we can contact sa Ama sa pamamagitan ni Jesus, ni Jesus. Yun lang yun. Kasi ang iba nagdidirect eh. Naghahanap ng pangalan ng Ama. Kumbaga sa ano yung direct eh. Ang mediator talaga dyan si Jesus Christ eh. There's no other, there's one mediator. Isa lang ang tagapamagitan. Sino yun? Si Jesus Christ. Hindi si Brother Joey ha. Hindi yung tagapamagitan yan. Si Jesus Amen, Christ. amen. Hindi si kapatid na Carmel. Okay? Kaya ang ano natin, babalik tayo sa ano kasi 'di ba sabi mo kanina si Jesus, I am the way. So hindi ka makakapunta sa Ama, 'di ba? Yun ang pinaka-lesson natin. Direct tayo sa Ama. Hindi dadaan tayo kay Kristo. Kaya yung sabi nila na anong religion, kahit anong religion mo, pag hindi ka dumaan kay Kristo, hindi ka makakapunta sa Ama. Hindi ka papakinggan ng Ama. Amen. Di I ba? am the way. Sabi Oo. niya. Yun ang lesson na binigay sa atin ni Brother Joey, yung ano, I am the way. Ilang beses ko naririnig yun eh. Yeah, yung John 14:6, I am the way. Pagdating sa 15:6 naman, ha? Tingnan nyo ha. John 14:6, I am the way. Pagdating sa 15:6, sabi naman, ha? Whatever you ask the Father in my name, the mediator, nasa gitna, ha? Amen. He will give it to you. Amen. So yun ang assurance, 'di ba? Oo. Hindi walang shortcut eh. Oo, kailangan dadaan tayo sa kay Kristo. Amen? Wala nang tanong mga kapatid. Ha? Yung iba na gano'n na, nag-skip na. Ah, tama ba 'yon mga kapatid? Okay na? Ha? We'll see you Thursday. Yung Thursday natin, ano, para reminder nyo, yan ang gagawin nating core group. So, in the future, dumami tayo, magkaroon tayo ng conference, yung meeting conference sa, sabihin natin, pinaka big, ano to, ano ba, magkaroon ng conference sa California, dahil active kayo dito, recommended kayo ng grupo. Ano ba, nagkaroon tayo ng conference sa Israel o meron tayong travel. Oo, meron tayo ngayon. Kaya ini-encourage lang natin na stay put sa grupo natin kasi ito part ng ano natin eh, recommendation eh. Na active tayo. At saka to nakaposting to sa YouTube tsaka sa ano, sa Facebook kaya makikita kayo. Oh, nandoon pala si ano, yung mag-asawa, the Byron, the Byron. Mhm. Oh, nandito yung mga Nora, ng mga Tagle or mga De La Cruz. O alam mo, nandito yung sila Joey. Ibig sabihin na yung iba, ano yan, na hindi ko naman sinasabi every meeting. Ano ba? At least twice a month or twice, na nandito kayo, nakikita kayo. Para pag nagkaroon tayo ng special meeting, yung soul winning conference or whatever meeting we have, ang pinakamagandang ano natin, sana magkita tayo sa Israel yan, eh. Di ba? Yun. Sa Israel tayo, trip to Israel, no? Ang ganda Oo. nun. Doon Bucket tayo list. mag-ano. Bucket list. Mm. Ha? Panahon sana, wala ang gera na. Bulletproof. Bulletproof. Aba, maganda yung sabi ni Brother Jun eh. Bulletproof daw tayo. Hindi tayo tatablan nun. Amen. Amen. Meron na po through my Ha? Ba't napuputol ka, Sister Juliet? Gcash, may narinig na ako na nagpadala. Oh. Sila brother, Ha? sila brother Joey po. Nagpadala na through Gcash. Okay. Amen. Yan ang ano doon. Yung monthly contribution natin, 100 pesos. Pwede nyo taasan yun eh.
Hindi pero hindi kasi lang ang kagandahan no, meron tayong record pag na ganito, part natin ng grupo natin, pantulong din yan eh. Ano ba? Sa grupo natin may nangangailangan ng tulong. Dadagdagan namin din yan eh. Dadagdagan natin. Amen. Pag may nangailangan ng Amen. tulong, at least sabihin natin yung collection natin sa Pilipinas nakakatulong din, hindi lang collection sa Amerika. Ganun yun eh, Praise. di ba? At least sabihin natin, oh, itong tulong ng group fellowship natin sa Pilipinas, branch, ito US branch, ang iba magkakaroon pa ng siguro diyan sa Europe o Europe funds, Mhm. at least maganda 'yun eh, di ba? So, Opo. yun lang natin, i-pray natin tong grupo natin kasi ah yung GCash, yung alam ba magko-contribution tayo monthly, may monthly tayo para sa grupo 'yan eh, Pilipinas. Kami magpapadala din kami diyan na si Sister Juliet at Brother John Byron ang ating magiging doon na hawak ng funding natin. Tapos pag may mga nangangailangan, may mga nangangailangan sa ating mga kapatiran diyan, tapos magagamit din natin budget. May record na kayo, may record kayo na nagbibigay kayo. Nakuha nyo? Yes. Oo, Amen. Amen. nagbibigay kayo. Pag nagbigay kayo, hindi naman sa pilitan to, tsaka hindi naman every month. Kung hindi kayo makabigay ng next month o at least 100 pesos ba? Ngayon, yung gamit na yun, makukoleksyon natin. Pag may nangangailangan, di may tutulong natin. Ganun lang yun eh, for the group. Opo. Pero kami dito sa Amerika, magdo-donate din kami para tumaas yung Mhm. funding nyo. Bukod dito sa American funding, meron din funding dyan. Di ba? Siguro magpapadala ako diyan sa inyo, si Brother Anthony magpapadala din yan. There's no problem. Amen. Para meron kayong pondo diyan. Ibig sabihin na nagwo-work tong core group natin. Ito monetize na tong grupo natin. Ibig sabihin monetize, meron tayong tinatanggap para pantulong o may mga project tayo. Di ba? Okay ba 'yon? Mhm. And then para nagkaroon tayo ng Opo. conference, di ba, yung isa sa mga natin, ano ba, dumami tayo, gusto natin mag-conference sa LA, di ba? Ang ganda noon. May record kayo. Mga big project yan, meron very challenging yan, pero ibig sabihin kung magkaroon ng ng chance ba, kalooban ng Diyos, magkaroon tayo ng conference, double purpose, 'di ba? Makapasyal kayo. Alam ba, magkaroon tayong conference sa Japan, ha? Wow. Kay brother sa Singapore si brother doon Larry. si Larry Arenciano, Larry. magkaroon tayo ng conference doon, 'di ba? Yun lang ang layunin natin. Ngayon, kukunti pa tayo si baby in a year or two or another 2 years, at least nandun tayo, may record tayo. Makakako tayo, brother Larry, we wanna do a conference. Ano ba yung requirement diyan? Di ba? Soul Winning and Mentoring Conference. Yan ang team natin eh. Brother Larry Arenciano, ay minister yan doon sa sa Singapore o ano ba yun? Singapore ba yan? Brad, ano bang requirement diyan para makapunta tayo? Di ba? Ngayon kasi itong grupo namin regular to, lagi kami ma-attend, active kami, meron kaming Tuesday, Monday, meron kaming Thursday. Tapos nakapag-add tayo, sibing active tayo. Pag Mhm. hindi kayo naka-attend ng Monday, Thursday. Pag hindi kayo ng Thursday, maglalagay tayo ng Friday or Saturday, at least wala nang excuse. Tama. Tama po. Hindi ka makatin ng Monday, may Thursday. Hindi ka makatin ng Thursday, may Friday. Wala nang excuse. Ibig sabihin, nandoon kayo, active 'yun, di ba? Hindi naman natin sinasabing umating kayo ng 1 hour, 30 minutes, at least nakikita kayo. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Opo. Opo. Okay ba? Ha? Opo. Yung GCash ano 'yun na na. Okay na. Brother Yeah. June. Okay? Nalis na yung kay Brother Joey na Gcash. Okay. Thank you. Ganun lang yan. So, naintindihan nyo, Brother Nora, Sister Luz, sino pa ba nandyan? Yung iba, sila, ha? Ganun din kay Sister Terry, yung na Sister Terry, kung meron dyan mga gusto mag-join, i-remind mo si Brother Randy,
Yun lang ang ano natin. Si Brother Randy nandito kanina. So, ganun yun. Para halimbawa mag-conference tayo sa Japan, alam mo, magandang puntahan din Japan eh. Di ba? At least double purpose, mamamasyal tayo. Tapos magko-conference tayo. Di ba? Ang ganda nun. Or sa punta tayo ng ano ng Jerusalem. Isa sa pinakamagandang project yun eh, Jerusalem. Oh. Habang nagle-lesson tayo, di ba? Dito naglakad si Jesus, yung parable ni Jesus. Oh. So malaking ano to, malaking project, malaking dream. Ang pray natin, maging malakas pa tayo. Maging healthy, malakas, safety. Yeah? Di ba ang ganda nun eh? Magkikita-kita tayo doon eh. Amen? Ano na, pakipass it on. Yan ang ating layunin, core group. So Monday, 8 a.m., hindi naman kailangan the whole hour or 2 hours. Yung 30 minutes, okay kayo. Di ba? 30 minutes. Or then tapos niyan, pag hindi ka naka-attend Monday, may Thursday. Gabi. Ito nga, si Sister Terry, laging maatin yan. Si Brother Jun, Sister Julie, laging maatin yan. Si Brother, Amen. Sister Luz, si Brother Boyet, laging nandoon yan. Si Brother Joey, talaga nandoon yan. Kahit nga sira yung laptop niyan. Sira yung phone. Mahabol eh. Okay lang yung sira yung phone, sira yung laptop, wag lang masirang ulo, kapatid. Deboto. We make sure na dapat lagi kami ng kapatid na Armen at lagi namin. Okay. Yeah. Ganun yan eh. So ano, pass it on kasi maganda yung project natin eh. Ano pa tayo? Magwa 1 year tayo sa March sa grupo natin. Magwa 1 year pa tong Zoom. Magwa 1 year pa tong Zoom. Oo. So hopefully, basta second year, 2 years, regular siguro April, 1 year talaga, April. Kasi March medyo nagamit pa kami ng ano nun eh. Anong tawag doon na hindi Zoom ang ginagamit noon ay Google Meet. Google Meet pa kami. Ngayon, April siguro nag-Zoom na kami noon. So, we'll see you, okay? Okay na? See you Thursday, Sister, we'll keep praying for you, Sister Terry. Okay? Kay Junjun. Sabi mo kay Junjun, stay strong. Talaga ganyan. Pagsubok yan eh. Yung sakit niya, pagsubok. Okay? Sister Amen. Nora, Sister Juliet, Sister Luz, Jay, Sister Terry, Brother Joey, June, lahat kayo dyan. God bless. Nora, Sister Lito, Brother Lito. Okay, bye-bye. See you Goodbye. Thursday. When I see you.